Hello kabayan, magandang araw. So magandang gabi din po. So yan kabayan, BMW 2014 model kabayan. Yan masyadong dikit na yun kabayan. Bangga sa bangga yung kabayan, dikit na masyado yung fender. Bago ang lahat kabayan, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification for more car body repair tutorial tips kabayan. Yan kabayan, i-repair natin yung hood, saka yung bumper, bago yung headlight, bago yung grill, bago yung lower, yung plastic na itim. Bago yan. Hindi na kailangan kulayan. Yung kulayan lang yan. Yung taas lang bago yung bumper. Tapos yun kabayan, pinalo ko na yung hood kabayan. Yung hood pala kabayan sa 2014 na modelo. So hindi siya stainless. Hindi siya aluminum. So bakal siya. Kasi sinubukan ng kasama ko na yung Canadian na i-magnet. Yun. Kaya hindi siya aluminum. So ayun, pinalo ko lang siya kabayan. Medyo nakaharang yung isang Canadian din kabayan na kasama ko. Yan, palo-palo lang yan siya kabayan. Pagkatapos ng palo-palo, masilihan natin agad. Tapos titingnan din natin sa kabila kung medyo parehas lang. Kasi hindi na natin siniting yung bagong bumper para makita natin yung alignment, yung gap niya. So mas maganda talaga, isiting natin yung bumper para makita natin yung bumper dyan, yung diferensya ng bumper saka yung kabila. Kasi kailangan bumaba kanya masyado yung kabayan eh. Hindi natin alam kung kailangan ba natin iangat pa siya o hindi na. Sansahan na lang. Tiningnan ko lang yung pagkatapos kung parehas ba sa kabila o hindi. Tinitingnan. Kasi kailangan maparehas yung kabayan kasi pagkatapos madiferensya. Yun ang ingatan natin yung mga ganun dapat. Dapat talaga isiting siya. Pero hindi na nasiting kabayan. Nandun na sa preparasyon eh. Malalaman yan pagkatapos kabayan. Pakita ko pagkatapos yan kasi hindi natin siniting na eh. Yan kabayan, palo-palo lang siya. Yan. Tapos titingnan natin yung side by side para kasi yung kabila, okay yung kabila eh. Kailangan titingnan din natin yan. Tapos sarado natin. Yan. Malayo pa lang diferensya yung fender kabayan kasi bago yung fender na yan kabayan. Brand new yung fender, hindi sikanhan. Kasi yung mga 2014 bihira na siguro brand new yan si kabayan kaya nangyayari sikanhan na siya. Kasi mayroon naman, ang insurance kasi kabayan, nag-stack ng mga sasakyan yan, yung hindi yung mga aksidente, na grabe yung aksidente. Ang mangyari yan, hindi na ipa-repair sa insurance, kukunin na ng insurance, siya nang bahala noon. Tapos, ang may-ari siguro ng kotse, kukunan bago na, parang bibilhin na tayo, ganun, babayaran. Hindi ko rin alam kasi kabayan, kasi wala akong kotse. Pero pag alam ko talaga, kukunin, pag malaki ng babayaran ng insurance, yung magkano yung kotse mo, tapos yung pag ipa-repair malaki yung bangga, tapos ipa-repair malaki yung estimator yan eh, tapos magkano yung babayaran, tapos mahal yung mabayaran lahat kasi brand new, mga pisa mahal. So mangyari kukunin na sa insurance yung kotse mo. Kasi marami na nangyari niya kabayan na kinuha na sa insurance yung kotse. Hindi ko lang alam kung paano ang style sa may-ari. So, babayaran ba nila yun? Parang ganun siguro. Tapos ang may-ari, kukuha na ibang kotse. Kaya may-ari niya kabayan, katulad kabayan, pag may kailangan ng mga pisa, pupunta sa insurance, tawag sa insurance, tapos insurance ang bahala magbigay ng mga pisa sa kotse mo. Sila nang bahala eh. Yung insurance. Hindi yung company, hindi yung workshop namin yung maghanap ng pisa. Yung insurance na ang bahala. Tapos yung magbabayad sa workshop, yung insurance siyempre. Yan o. Yan kabayan, minasalihan ko na kabayan. Yan. Yan o. Yan. Unang patong ng masilihan si kabayan. Ganun lang siya kasimple kabayan. Ganun lang kasimple magtrabaho. Bali, inuna ko muna yan. Masilihan ko muna yan. Nirepair ko muna yan bago ko magtanggal. Kasi yung repair din yung pintuan na yon, tapos yung scratch doon sa may gilid ng fender, so kaya nang pudpurin natin yon kasi lagyan ng primer yun sa kabayan. So kailangan natin tanggalin yung fender para maganda pagkapintura sa pintuan. Tapos tanggalin yung bumper sa fender. Yung spot dito, so kailangan natin malagyan ng masilya. Ito kabayan, okay na yung fender, nalayan natin diba? Talagang tabingi yan kabayan. Tapos yan, nalayan na natin. Siya, bago nga tayong bracket dito yung taas na bracket bago. Ipakita ko sa inyo yung bago. Ito, bago yan. Tapos hindi ko na ilagay yan kasi na-repair naman yan, okay na pati nga alignment, okay na yung alignment na yan pati yung kuhan, ito yan kabayan ito kabayan, dikit na to masyado kanina. Basag yan dito pumasok yung dito pasok yung okay na yung alignment na yan kasi binata ko na ito.
Pag ipa-repair natin to, ito bayan na to kabayan may bagong binder na so kailangan tanggalin natin to, ikabit natin yung bago. Yan. Ni-repair ko lang to dito para hindi na ako magpalit doon sa loob, yung bracket doon sa loob hindi ko na palitan ng bago. Yan, ito blending to sa kabayan, i-repair natin yan. 2014 BMW natin kabayan na 2014 model yung X3. Yan, naikabit na natin yung binder. Ito yung brand new na binder yung kabayan ha. Yan. Tapos dito kabayan, okay na yan siya kabayan, oh, yan oh, di ba? Sa pati yung loob pininturahan na rin yan sa loob, tingnan mo. Di ba? Oh, pininturahan na rin yan. Tapos ito yung alignment niya kabayan, okay na yan kabayan oh. Yeah, di ba? Yung alignment diyan oh, di ba? Perfect yung alignment pati dito. Yan ang normal alignment niya. So pagkatapos niya kabayan yung fender, yung headlight naman. Pero mayroon pa tayong bago, ito bago to sa kabayan kasi basag-basag yan So ikakabit muna natin yan. Yan. Bago natin ikabit yung headlight. Okay, ganun lang siya kapasya. Ganun lang ang tamang pag-seating yan. Okay na yung seating yan oh.